lagi katong nana sa Cagayan. Nga mamahimo gyud nga posible ang maong pag biyahe. Butuan. Dire ba paano? Lasa to. Lasa. Lasang gud to. Layo ako ng lasang. So that's it. Ato ang hatagan mga kasama og zoom in nga paghulagway ang ato ang mga live viewers. So samtang anaa mo mga kasama sa layo nga mga area basin wala mo nakakita pa so far. So mani wala gyud ni pangalan sa politiko mga kasama. Look at that. From the people of Davao City gyud ang gi-highlight dinhi mga kasama busa ang ato ang pagtabang wala gyud ni lain nga tumong kundili yun ang number 1. Pagtabang yun mga kasama. Pagkaon o tubig ang sulod sa ato ang mga trucks. Anaa sa 5,000 food packs and water ang sulod ni ini. So daghan na sila mga kasama. Napad yun dito sa may unahan. So mugikan ni sila karon alas 6 in punto by land. O pinaagi sa through air ang ato ang mga doctors and nurses magikan sila unya pod alas 8 sa kabuntagon. So mo na mga kasama, stay updated alang sa ato ang mga dugang detalye og impormasyon natong ipabuhagay dinhi sa DXDC 621 RMN Davao. So again, ato ang klaruhon ang mga hulagway nga mikatag kagahapon, file photo to gikan sa other haba na ninyo gipanguha outlets baron mga kasama kay karong adlaw magikan ang ato ang puwersa sa City Government of Davao magikan sila alas 6 sa kabuntagon. So salute to all of our personnels so mga pagampo ato ang ipadayag mga kasama nga luwas or safe and sound sila nga makaabot ngadto sa Cebu o matunol gilayon ang atong mga hinabang ngadto kanila. Doctors and nurses na sila mga kasama nga ato ang hinabi pod kaganina nga mag through air na sila mga kasama kay kaning mga trucks with our security forces wala sila ang bayan. So dugang detalye mga kasama atangi dinhi gyapon sa DXDC 621 RMN Davao alang sa maong impormasyon. Wana baha, linog, bagyo, tanan nga mga calamities gina hatagan gyud og pagtagad sa ato ang LG. So, kaganina mga kasama kung if ever, wala ninyo naabtan ang ato ang live na hinabita og mga pipila ka mga personahe gikan sa CDRRMO head nga maoy nagkumpirma nga nasa 39 ka mga individual ang ato ang
i-deploy ingon man sab ang ato ang CSWDO naghatag mga kasama og impormasyon nga nasa 5,000 to food packs og anasab sa 5,000 water ang ato ang ipanghatag. So mo na sila mga kasama. Hello po, sir. Yes po, thank you. So, 'di ba? Daghan kay mga kasama gikan atubangan sa City Hall. Wala naagi hapon. Kung kinahanglan pa sila og team to retrieve katong mga na-collapse ng mga istruktura, so muna ni ang mga equipment na ginagamit no to sa pag tingkay, pagkukay sa mga nahugmak ng mga istruktura. So muna ni mga hydraulic, mga chainsaw. So muna ni ang mga gamit nga gamito nato na may detector kung naabay na itong part ito, detector to, kung nabay buhi pa nga tao sa ilalom. So, muna yung itong mga gamit sa ato ang Urban Search and Rescue Team. Okay. Sa USAL. Ayan. So, nagulak kami sa final instruction. O dito po sa likod, ang Fire Brigade, nag-prepare na po dito og mga himan para unsa pagpagahimuon sa ato ang disaster operations in support sa probinsya sa Cebu. Unsa ilahang pamaagi pag-transport padulong dito sa Cebu, sir? Karong parang daan ang among division chief sa division chief namo sa operations, nag-coordinate na sa Office of Civil Defense ang gitawag og travel routes, no? Gikan sa Davao, mubiyahe padulong sa Cebu, uban nato ang mga equipment, ang may truck, no? So kining uban nato diri. Muni ang madala dito. Okay. So muni ang magamit ito ng mga himan or equipment truck. Mga hydraulic din siya for mag-extract no mga tao. So muni ang bubiyahe. Yan napit tay ambulance o guban pa nga mga gikinanglan nga mga sakinan o vehicle for disaster ops dito sa Cebu. Okay, so mga oras pag yun ni sir ang biyahe ani padulong it will take how many hours? Yes. Tungod kay from Davao to most probably kung magbaylan ni sila, so from Davao to Bohol, Bohol to Cebu. Depende. So mo tong ang isa na mo ka division chief nag-coordinate na sa Office of Civil Defense kung asa ang ruta o niya kanang paspas. Nanay clearance nga moagi ta nga ma-prioritize ta sa mga barge Okay. So, muna ito ang preparasyon diri karon nag-andam na niya kini. Mo pa ni cage sa iro, magdala po tag K9. Okay. Kini ang giandam karon. Wala pa iro. Karon na ang iya pa lang cage. Ayun, so, cage pa lang siya. Gi-prepare na ni ang isa ka kargahanan sa atong K9 para mutabang siya mo tumontoro na pa bay mga natabunan nga mga biktima sa lino. Okay. Possible duha. Ato nakita duha ka cage, duha ka K9 na dog nato. Ayan. So sa karon sir, at least sa clarification. Sir, just for the information sa ato mga katropa nga naminaw, kining 6.9 nga linog, very destructive na gid siya. Yes, based sa mga experience sa ato mga personahe o based po sa pagtuon, kanang 6.9 talagang damaging na. Kusog gina o grabe na o kanang mga old structure. Medyo makaguba yun na, makadamage yun na sa istruktura. When it comes to mga building na medyo huyang yung condition, medyo makakos yun siya o kanang pag-collapse. So, kusog na ng 6.7. 7 to 6.9. Alright. So at least pagpasalig sa to ang CDRRMO nga anytime ready for deployment, sir, sa pagtabang sa uban. On behalf sa City Government of Davao o kay Colonel Baluran, prepare na ang atong mga tao. Niya final order, final instruction na lang kung what time mo jump off o banan sa Ginoo nga kita makasalbar usab o lain kinabuhi o kita mo suporta sa mga nainahanglan sa 911 anywhere in the Philippines kung kulang pa ang ilahang mga disaster team no sa ubang lugar. So kita gyud so uban ta no nakihiusa ta to save lives o napay mga to save property kung mahimong matabang pa mas maayo.
Ayun. So, usabon ako ang amoang nurses, among paramedics no sa EMS, ang amoang team sa Bureau of Fire na not necessarily para sa sunog, pero trained po din sila sa mga retrieval operations o kaniya mo ang urban search rescue. Okay. Preparado nami ang amoang manpower o amoang mga equipment. So amo na lagi pabot kung unsang order sa tong mayor o kay Colonel Baluran among department head. Daghang salamat Sir Rody Incabo sir, ato ang Assistant Department Head 2 sa ato ang CDRRMO mga katropa. Thank you so much.